Way huno nga mga personahe sa News and Public Affairs Department sa paghagpat sa mga balita ikan sa pagkaumol niini ngadto na sa labing uwahing kalambuan sa balita o paghatod ini kininyo pinaagi sa Double S News Roundup! Double S News Roundup ang hiniusap paghatod sa balita karon o kalambuan nini dinhi sa Double S News Roundup! Kapuso sa mga lugar nga mabot ni atong Sibya o sa bisa na sa mga partes Pilipinas. Welcome diri sa laing edisyon ng atong tulumanon, inyong tulumanon mga kapuso, ang Double S News Roundup. Adlaw karon nga Lunes, Agosto 25, 2025. Kami mag-uban mga kapuso sa pagtukian ng mga dagkong isyo sa lokal, national at international. Kapuso, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan, Super John Kim Patindol Bote. O para sa mga nag-unang balita karong adlaw mga kapuso, Super Radio Local News. Super Radio, Super Radio, Super Radio. luwas nga niabot sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo mga pasado alas 9 ganinang buntag ang 221 kabaga pasahero ug 55 kabaga crew sa barkong MV Filipinas Surigao del Norte sa Cucalyong Shipping Lines gikan sa Pantalan sa Masbate. Nasayran nga unang nasangad sa mabaw nga bahin sa kadagatan sa Dimasalang Masbate City ang maong barko kagabi. Suma pa ni Chase Cucalyong tag-iya sa shipping company nga dunay gilikayan nga mga gagmayng mananagat ang barko hinungdan nga nasangad kini. So kami lihay mi gamay, no, lihay mi gamay kay syempre maigo na to sila. Then maigo na kagitag shallow portion gamay. Soft na good, no? Soft shallow portion mo to nga na-delay ang barko mga 30 minutes siguro, which after then nakaproceed sa Padong Cebu. Inyong nadungog ang tipik sa pamahayag ni Chase Cucalyong tag-iya sa Cucalyong Shipping Lines. Dugang paniini nga sa maong pag-inspeksyon sa mga cruise barko. Ilahang nasuta nga wala ra kini buslot o kadaot. Hinungdan nga nakadesider ang kapitan nga mopadayon sa paglawig. Kinibisan pa man og sila giradyohan sa mga personnel sa Philippine Coast Guard sa Masbate pabalik sa Pantalan. Yes, actually tunga-tunga around maybe 11 o'clock sa gabi no ni tawag ang Coast Guard sa Masbate nga gusto nila nga patuyokon mi. Yeah, kami sad which naana mo ang decision sad no na ang kapitan may sa laod no mo may magdesisyon i-inspect na mo among barko thoroughly. In fact, 2 times na mo i-inspect ang tanan bottom sa barko, bulkhead na mo among mga tangki, kondisyon sa barko, wala di problema. Dugang tipik sa pamahayag ni Chase Cucalyong tag-iya sa Cucalyong Shipping Lines. Subay na ini sumapa ni Captain Jerome Lozada sa PCG Cebu nga temporaryo una nilang isuspenso ang biyahe sa maong barko samtang muhimo sila og pakisusi sa posibleng kadaot nga namugna sa insidente. Matud pa niya nga pasado alas 9 kagabi nakadawat sila og tawag sa usa ka pasahero sa maong barko aron sa pag-report sa maong panghitabo. Initially, maingon nato nung unagi pagsupak gikan sa kapitan sa direct order gikan sa station commander sa Masbate. And then kita sad we endeavored no nga tawagan ng kapitan unya since the area is not yet within our AOR, gi-advise sad nato siya na sundo niya ang instruction.
Dugang niini nga posibleng ilang pahamtangan og silot ang kapitan sa barko tungod sa wa pagtuman sa mando sa Philippine Coast Guard nga mobalik kini ngadto sa pantalan sa Masbate. Nasayran nga pipila ka mga pasahero ang naangol sa maong hitabo. Gimanduan usab sa PCG ang kapitan sa barko sa pagsumiter og marine protest sud ning adlaw samtang nagpadayon ang ilahang investigasyon. Super Tanky Bote sa Tubules. Super Radio. Sa Pikas Bahin mga kapuso, ni padayag og suporta si Danao City Mayor Ramon Nito Durano III sa baruganan sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter. Una niini ang LMP Cebu Chapter nga gipanguluhan ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan ang nanawagan og transparency ug accountability taliwa sa isyu sa Ghost Flood Control Project dinhi sa nasod. Ang grupo nangayo og detalye sa mga proyekto nga nakompleto na o nagpadayon pa lang dinhi sa Sugbo pinaagi sa Department of Public Works and Highways kon DPWH. Matod pa ni Durano nga nagpabilin siyang committed sa pagtuman sa prinsipyo sa good governance alang sa kaayuhan sa katawhan. Lakip nga gisuportahan ni Durano ang tinguha ni Governor Pamela Barrecuatro sa paghimo og audit sa tanang flood control project sa probinsya sa Sugbo. Gidugang niini nga interesado siya sa resulta sa maong audit, ilabi na nga ang Sugbo na himutang sa ikaduhang pwesto sa adunay labing daghan nga flood control projects base sa gipagawas nga listahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Super Tanky Bote sa Tubules. Super Radio. Tubules News Roundup. Okay mga kapuso, at suba na ito magahisgotanan diri sa ito ang tulumanon sa Double-S News Roundup. Super Radio. Ay grabing pag-uwan karon na niya nakakita tag mga posting sa social media nga murag nilutaw na sad ning Cordova karon baga orasa. Oy amping mo na kanunay ha. Ug sa ubang mga areas nga nakasinati og mga pagbaha. Kung di gina ni kaya magpa-rescue ta. Ayaw ninyo kanang kuan ba ang risgo ba? So, yan. Atong mga kaubanan sa mga disaster team nakamonitor man sa ni 24/7 mga kapuso. Super Radio. Nahon taning mga syudad sa Sugbo, Mandawi ug Lapu-Lapu nihimo og mga kalihukan sa pagtimaan sa National Heroes Day. Mga modern day heroes lakip nga gipasidunggan. Super Radio. Pila ni ato mga disaster team, ato mga kabumbirohan, barangay volunteers, ang atuang Armadong Kusog, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Navy, Air Force, ug uban pa. Pila ito mga OFWs. Yung mga modern day heroes ni. Mga street sweeper, o tanan nga nagining kamot. Mga kapuso, salamat kaayo sa serbisyong totoo. Ha? Super Radio. Nang inyuhan ning adlaw karon. Nang holiday engineer, no? Tawam tay labot ani. Geo team gyapon ta engineer. Sa din ang holiday oy. Bigas Bahin, kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo, nagtinguha sa pag-establisar og Disaster Response Center sa North ug South District. Ang maong mga Disaster Response Centers butangan og mga kahimanan, ekipo nga magamit atol sa pagresponde og mga sakuna og kalamidad. Super Radio. Indot ni nga initiative mga kapuso kay kasagarang equipment namang gud sentro city proper. Kaya kung naay mga hitabo sa mga sa north or sa south, biyahe pa abtan pagpila ka oras sa pinaagi aning pagbutang og mga centers, disaster centers sa north ug sa south, no nya butangan pud og saktong equipment, saktong personnel, dali na ang pagresponde sa mga sakuna. Adunay mga baha, nga landslide baka simbako. So nindot ning initiatives kuwang lang ani pundo. Nahurot na sa flood control. Bigas Bahin mga kapuso, duha ka mga suspects pagpanuli sa lungsod sa Mingalilla o sa syudad sa Talisa ay nadakpan sa kapulisan. Super Radio. Ni good news. Armado ra bagay man sa report ni Epis Talisay si Ma'am Maramag nakadawat sila report nga na ako ni armado. Pag ilahang pagresponde, ilahang naabdan, nadakpan, dito na hibawaan, kini ditong mga tulisan nga nag-viral ni Agi pang simana
nga nanulis og gatong truck ba to, engineer? Dagang kito sila gitulis, mura to siya kanang one time, big time nga tulis. Dagang tulis nga pang usa ka semana. Ngigas na mga tawhana eh. Pag mo ka-timing og pulis nga kurso ba nga nabantayan mo. Ika-timing pa mong pulis nga kurso ito mga higayona. Ang gimahagba ninyo ba? Mga nga na ba? Kung di ako ang mga kadaghan naman na nahitabo engineer kana ni mga tulis-tulis maka-timing og pulis nga kurso pod. Ilan na ta naka-report ana mga kapulis. Kining duha talisay ka-timing sa sila nga peaceful nito mga higayona. Sila rin naghimo og kagubot pa. Karon nadakpan, man manokol, no? Kita balita. Musukol. Pero sige lang, nadakpan man. At least magkakuan gamay, mahatagan tag peace of mind mga kapuso. Nga na po ilaing duha ka mga tulisan. Ang nadakpan sa tong kapulisan, di na po makapagsamok-samok, kahatag og kakuyaw sa itong mga kigsuonan. Labi na dias may talisay og uban patapad mga barangay mga kapuso. Good job sa ito ang kapulisan, no? Sa ilahang achievement, di ba nilalim, no? Takop kag tulisan nga nakaikyas. Lisod ang pag-identify, lisod ang pagsubay. So if nadakpan ni, congratulations sa ito ang armadong, sa ito ang kapulisan. Labi na dias talisay mga kapuso. Super Radio. Super Radio. Sa Pikas Bahin, dito tas kauluhan mga higala, no, usa ka district engineer. District engineer, ha? Ang na-entrap, no, sa to ang kapulisan, mga otoridad, mga higala, may labot ni ining DPWH district engineer, gidakop sa pulis sa Taal, Batangas. Humanya tagay og 3.1 million pesos ang Batangas Representative Leandro Leviste. Kurang bag-o maning congressman engineer. No nga sa mo gina kong gingon paglas, no? Ang nindot mo sugod sa investigation ang mga bag-ong politisyan. Katungwa pa'y ugat. Wala pa nakaila atong mga tawhana kinsa tong mga nanawat. Okay ka na, maglisod, kuha na, no, bag-o, kini, bag-om daw ni. Bag-om puli ba? Dili siya ang politician or congressman sa una. Bali, pag eleksyon, napil dito, nipuli ni si First District Leandro Leviste. Karon, gustom sa investigation. Gitunulan og 3.1. Imagine na, engineer, 3.1 million ang itunol sa imuha partida way project. Asam nagikang kwartaha? Na district engineer, DPWH district engineer ka? Asam nawa man ay project? Wala gyud. Floating money gihatag sa imuha. Imagine kung na'y project. No. Diba? Kana floating money na. Asam nagikan mo, kita kay Bao. Ang kinsa nagikan mo sa idea. Pero imagine ha, kani palandaan, why project pero nakahimo og tonol sa 3.1 million pesos. Unsa na lang ka kung naay project. Biliba ni mga tawhana. Syaro nanay nadakpan di mo ka pa. Kuan di ha. Ako seryoso gyud ta Mr. BBM, oh, Mr. President. PRC, ipatanggal lang iyang lisensya, engineer magana. O seryoso ta kada kong kwarta ha? Nakauwaw. Sayang sa gitunan. PRC, pa-cancel ang pagka-engineer. Nganong ni-enter. Anyway mga kapuso, sa di pa tamo ito sunahan, palutson sa tani itong mga commercial set. Pas-pas nga action sa mga balita. Double S News Roundup. Super Radio Reports. Super Radio. Dapat ang report mga kapuso dahil 19 anyos nga babae nakuhaan og 1 ka milyon nga balor sa gituang Cebu nadakpan di Talisay. Super Gabriel, pasok!
Milyon nga kantidad sa Cebu ang nakuha gikan sa usa ka 19 anyos ka babay nga tigpahiyot og illegal nga drogas dito sa sitio Barangay San Roque, siyudad sa Talisay natong Sabado sa buntag. Ang dinakpan mao si alias Maylin, 19 anyos nga taga Purok Bangus, sitio Sausawan, Barangay San Roque sa Nesgutang syudad. Nahibaw-an nga doon na impormasyon nga nadawat ang kapulisan sa Talisay sa padayon nga pagpamaligya og droga sa dapit. Sila si Police Lieutenant ka Arnold Cabildo nga mo'y hepe sa Drug Enforcement Unit nihimo sa validasyon hangtod nga ilan na kumpirmar ang taho o gireport dayon ngadto silang hepes kapulisan nga si Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag. Gihimo nila ang bypass operation hangtod nga ilang nadakpan si alias Maylin. Diin sila nakarecover og 165 gramos nga dunay balor nga 1 ka milyon ka pesos nga shabu. Base sa impormasyon nga nakuha nga ang dinakpan nalambigit sa pagbayhot og illegal nga drogas, diin makadispose kini og usa ka gatos ngadto 200 gramos matag semana. Ang iyang operasyon naa naglihok sa sitio Sausawan, Barangay San Roque og mga silingan sa barangay ug syudad. Ang source sa dinakpan na ilhan nga si Jack nga iyang kapuyo nga tagsa lang mag-ulian sa ilaha. Ang transaksyon sa sa drugas o transaksyon sa drugas o sa dinakpan gipaagi kini pinaagi sa online cash transfer. Ang dinakpan gibalhog sa bilangguan gikatakdang pasakaan og kaso. Kini si Super Gabriel Bunhog sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Kuwang pas-training si Inday. Sa pikas bahin o sa mga suspect sa bagpusil patay sa 29 anyos des may Campus 7 Minganilla, nadakpan. Super Decime, pasok! Nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Minganilla ang usa sa mga suspects sa pagpusil patay sa usa ka 29 anyos nga lalaki dito sa Barangay Campus 7 lungsod sa Minganilla. Ang biktima mao si alias Vilmer, 29 anyos, nagpuyo sa Upper Masaba, Barangay Cantabaco, Toledo City. Gipusil nitong Agosto 19, 2025. Nagkanayon si Police Major Arisa Oteda, hepe sa Minganilla Municipal Police Station, nga nadakpan nila ang driver sa motorsiklo nga gigamit sa paghimo sa krimen. Ang suspect usa ka 22 anyos nga lalaki nga paryente sa gunman, kinsa ning tungora pa dahil panggipakita sa kapulisan. Nadakpan ang suspect sa gabi sa Agosto 19, 2025 sa Bukidang Bahin sa maong nga lungsod pinagis hot pursuit operation. Pasong murder ang ipasaka batok sa driver inman sa gunman. Una nang libot yan sa kapulisan nga selos sa motibo sa krimen, sanglit ang gunman kani kaipon sa uyab sa biktima. Kinis Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Mga opisyal sa Lapu-Lapu, supak sa bagong plano sa 4th Bridge. Super Norman, pasok! Dili mo hatag sa ilang endorsement to proceed sa katukuran sa ikaupat nga taytayan nga magdugtong sa siyudad sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Kini mao iya tubag ni Congressman Jonard Chan atol sa interview sa mga tigbalita kaganiha nga buntag atol sa kasaulugan sa National Heroes Day diya sa Liberty Shrine. Gipasabot ni Chan nga karong bago adunay kausaban sa plano sa katugpahan sa viaduct sa 4th Bridge nga alang kanila magapasamot sa kahuot sa trapiko sanglit dili man gihapon mutugpa diha sa ML Quezon ang plano. Dugang niya nga nagkasinabot na unta ang DPWH ug ang JICA sa pagbutang og Coastal Road aron dito mutugpa ang viaduct. Apan tungod kay adunay bag-o nga mo finance usa ka Korean group sa maong proyekto, hinungdan nga nabalik sa unang plano nga ang viaduct adto mutugpa sa ML Quezon sama sa 2nd Bridge. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Super Radio. Embahada sa Estados Unidos naglaraw nga magtukod og mga consular office sa barangay aron mapalapdan ang ilahang panerbisyo. Super Lloyd, pasok! Nagtinguha karon ang US Embassy nga mapalapdan o mapunan ang ilang panerbisyo sa mga Subuanon pinagi sa posibleng pagtukod o barangay consular partnership communication channel nga adto kini sa mga barangay ug sumpay nini. Ang mga opisyalis sa US Embassy labi pa gitawag og Fraud Prevention Unit sa US Embassy nakigdagbo kini sa Liga ng mga Barangay or Barangay League of the Philippines. Gipaguluhan sa presidente nga si Jessica D. Inubanan sa ubang mga opisyalis alang usab ining maong nga katuyuan. Gawas ni ini ang tuyo usab nga makapahigayon ang US Embassy or ang Embahada sa USA dinhi sa Pilipinas o mga community outreach program sa mga barangay tibuok nasod o uban pa nga panerbisyo o pakigpagtambayayong pagpapauswag sa ilang serbisyo o mga collaborations. Kini si Lloyd Suarez sa GMA Super Radio DYWS, dapat
totoo. Super Radio. Daghang salamat, Super Gabriel Bonhoc, Super Decime Padilla, Super Norman Mendoza, ug Super Lloyd Suarez sa inyuhang mga reports. Super Radio Weather News. Mga kapuso, alang sa update sa dagan sa panahon, na pinang ibundakan kitag-uwan ka ganina. Nasa ato ang linya si Sir Joseph Merla sa Pag-asa Joseph, maayong hapon. Maayong hapon usab, Super Jan Kim, ug sa atong mga sukitig paminaw. Want the latest weather update para sa sunod nga 24 oras. Pagkanta nag-monitor aning low pressure area nga anaa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Sa atong latest na data, nimutang ni maong LPA diha sa 130 kilometers. Silangan, amin ang silangan nga bahin sa Buro Eastern. Inulod sa ini nga mamahimong bagyo apan makahatag ni og mga pagulan diri sa tibuok Kabisayaan karong gabi ngadto na ugmang adlaw. Sa bahin kining habagat o southwest monsoon mao'y nakaapekto diha lang sa kasadpan nga bahin sa Southern Luzon. Mungsod sa 24 oras ang tibuok Visayas dakip na ang probinsya sa Sugbo tungod aning low pressure area makasanati ta aning madag-umon nga kalangitan magpadayon ni mga katag-katag nga hinay ngadto sa kasarangan ug okasyon nga kusog na mga pagulan mong naraning hulga ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta. O tunti magpadayon pa ning mga pagulan-ulan o mga adlaw, so kalimtan madalata og payong o kaputi o kalo labi na musod pagbalik sa eskwela o sa trabaho. Karong mga kusog na mga pagulan na sinati diri sa Central o Northern Cebu at nga diha sa may aminan nga bahin sa Bohol. Ang continuous monitoring ta sa tindisyon ng mga thunderstorm advisories at nga ang rainfall warnings. Sa Cebu ato ang sa Central Visayas area doon na tayo hinay nga sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan nga na sa kasadpan pato ang kadagatan magpabili ng malinawon nga sa kasarangan ang mga pagbalod wala tayo gipabot nga ini-issuance of gale warnings. Sa Cebu atong dagat mo karong alas 6:44 sa gabi nga gimabon nga 0.04 meters kumutawog sa alas 12:48 sa atong gabi nagilawmon na 1.2 meters. Temperatura magduwa lang sa 25 up to 31 degrees Celsius. Batong nga adlaw ni salop sa alas 5:30 City sa hapon ug musubang ni ugma sa alas 5:35 sa buntag. Ug marolites diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas Divisti, si Joseph Merlas, maulan nga hapon. Mga kapuso, ang update sa dagan sa panahon pinagi ni Sir Joseph Merla sa Pag-asa mo'y nagtapos sa atong first portion ng atong tulumanon sa WS News Roundup. So, andam-andam mo mga kapuso kay sa atong nahibawan, karon gyud nga week engineer, uwanon gyud da. No, matod pa sa Pag-asa niya. Sugod na karong hapon, pagkaganinang hapon, niya ugma na apag yun mga kapuso mo nang planuhan na daan ninyo ang mga lakaw, unya magdala ta og mga payong kapote or kanang raincoat, no, panagang sa uwan mga kapuso niya. Kung di wa mo yung mga importanteng lakaw, puyo lang sa tasbalay, no, para di po ta maigo sa traffic or sa mga posibleng pagbaha mga kapuso. Anyway, sa di pa tamo unahan, Kalampuan sa mga balita ikan sa Cuerpos Kapulisan ug bisan asang suok sa katiligban. WS News Roundup. okay mga kapuso, balik na diri sa ito ang tulumanon sa WS News Round. Sige hapon, hindi ang inyong ubos na lagad sa kahanginan. Super John Kim Patindol Bote mga kapuso. Super Radio. Kita maglangan, arita sa ito maghisgutanan. Nalantay 5 minutos, mga higala para ma-discuss ang kining latest development ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. regarding sa kinini ang nadiskubrihan dito napita sa may Benguet Province. Liman ka na. Siya na mismo ang nitawag nga useless project. Ang muabot sa 200 million plus nga budget mga kapuso para sa kinini ang Rockshed Project on Cannon Road, Tuba, Benguet Province. 264 million Rockshed Project. Presidente na mismo mo iniingon nga useless unya kung ang maong project ha. Nahuman na ha. Useless ang maong project. Wa doy gamit. Unya kung himuon pa siyang balik or i-correct siya times 2 ang magasto sa gobyerno. Liman ka na.
project nga worth 260 million pesos. Useless. Gibutang lang diha para tong ingnon nga nagka-project. No? Karon nasuko na daw ang presidente. Pero di na mahibong ba nga? Grabihas DPWH dang dapita gyud. If maingon ka nga implementing agency ang DP dihang dapita, di ba dapat sila mismo kahibaw nga kini sakto ni nga pagkatukod? Gamit ni siya diring dapita, effective ni? Or naangay ning projeka diring dapita? Di ba? Kay ang kontraktor mo tukod raman. Ang congressman mo identify mo budget. DP mo implement. Kontraktor mo imutukod. Nganong naabot sa punto nga way gamit? Nganong naabot sa punto nga ang 260 million pesos nga rockshed project naabot sa punto nga way gamit? So wani ni agig inspection sa inyong mga engineer? Super Radio. Wa gini malili eh. Or nangalibat mo sa diyang ni anha mo kay naigitonol. Ala. No? Dili ka mahibong. Kanati man ni, bengget pa lang ni. Daghan pagiglugar sa Pilipinas nga posible pareho rag sitwasyon ani. Gitukod pero way gamit. Mahibong ka, daghang opisyal. No? Pag human sa bidding, grabe. Announcement, mutukod ta ani, mutukod ta ana. Pero wa dito'y gamit. Mahibong ka ba nga? Sabi di gamit anang DP. Diyang dapita. No? Si gamit ninyo day. Walang. Implement lang, tanaw mo. Ni sunod ras plano. Dapat ka mo mismo maka-identify. Anak yung mga engineer in town mo. Oy, pregaba. Ala. Dapat ka mo mismo maka-identify kung nigana ba na, effective ba na diyang dapita, nasubay ba, okay ba. Karon ng presidente na iniingon nga, ni gamit project 260 million ba ni? Ala. Karon ang challenge is naa na karon sa presidente, engineer. No? Ang challenge naa na sa presidente. Kay ikaw mismo, President Marcos, kakita na ka, nakabisita na ka, naka-inspect na ka, ubay-ubay na ang nakita nimo nga ghost project, palpak nga project. Inubanan pa sa mga bag-o lang po nga development, entrapment operation na dakpan usa ka district engineer nga gisuwayan og bayad ang usa ka congressman para di madayon ang investigasyon. Naana nimo tanan, Mr. President. Unsa pa may atong gipaabot? Ala. No? What's next? Naana na to tanan, nakolekta na to. No? Ganahan sa mi makadungog og something new aside sa silutan tani, investigaran tani. Wala naana. Given na tanan na gamay lang siguro kulang ani. No? Daghan na ang ni-report sa imuhang opisina. Naana nimo tanan ay ko ingnan na overwhelm sa ka. No? Naana nimo tanan ang pagsilot na lang gyud ang pag-identify aning mga tawhana. No? Imo nang iyagyag pwede ra gyud. Imo ba nang ihurot og tangtang ang tanang opisyal sa DPWH perting ninduta. Ala. Ano kanang sekretary diya karon nga di gid mo na og bisan pa man nga nangadakpa na ni or nagka-issue na ni ang mga district engineer, wa gyoy accountability, wa gyoy pwede na nimo unahog tangtang. Ala. No, sugod ta diya. Ya pamaylan og kaso tanan. Limpyuhan, gikan sa babaw padung sa ubos, ilisan tanan. Ya inig-ilis, diha ta magsugod sa investigation kay kun di na nimo pang ilisan, tanang mo gawas ana sila ang investigation mo ingon nga ni sunod sa standard. Ala. Di ba mo gini mahitabo? Mag-investigate na sila nga sila-sila ra. Ha? Sila-sila ra. Sila ra gihapon, sila ra gihapon mga naunga, sila ra gihapon ng mga tao nga naa diha. Inighuman sa investigation mo ingon ra ni sunod man ang kontraktor, wa may problema. Ala. Kuna mas nindot nga gikan sa babaw padung sa ubos, ilisan, lahi nga mga ngalan, lahi nga mga dagway, lahi nga mga lahi nga mga tao, lahi nga mga engineer, mga presko.
pasugdig investigasyon tanawa manggawas ng problema diha. Karon di pa na mo gawas. Sila-sila ra may nag-investigate. Sila-sila ra may ningon nga, okay na ni, nakita na mo. So far, so good, may problema. Maura gina, magbalik-balik na. Ako pa ninyo, ilisa na ninyo tanan. Gikan sa babaw, padung sa ubos. Sugdi ang investigasyon. Dili ka nang karon mo mag-investigate nga kamukha mo lang. Makita lagi na. Kanang sa kong giingon, sama sa congressman ba? O sama sa mga bagong politicians. Wala pa nakagamot, wala pa'y connection atong mga tawhana. So di gina sila magpakahugaw sila. Parehaning, sagot. Congressman nga gitununan og 3.1 million pesos. Wada-wata ay. Apil ta na inyong kalaki. Bag-ugo to siyang daog. Pag niaging eleksyon. Di ba? O sila mo yung mga nindot. O di ba makita ninyo nga ang bag-o mo'y angay pa imbestigaran mo. Natantangan na tanang opisyal de SDP. Pang-ilisi. Sa dili pa magsugod ang investigasyon. Kay diha makita na nimo asa mga buslot, asa mga wayayo, ghost project or uban pa. Kabaluoy ta usay presidente, ikaw may nangunay og suroy diha, Mr. President. Sugod tas mag-opisyalis, tantangon tanan. Para ilisag bag-o, katong mga hamis pag mga naong engineer ba, dili pa mga bagag naong gani. Mga hamis pag naong, mo to yangay. Katong magpakitang gilas man to, bag-ugog ang appointed diha. Bag-ugog ang tudlo isip opisyal sa DPWH, magpakitang gilas yung gay, kaya para mo lungtad ka diha. So manggawas na gina. Anyway, sa di pa tamatusunahan, palutson sa tren mga Super John Kim Bote, Double S News Roundup. Okay mga kapuso, may pagpaminaw ni Boss Glenn Idosil, dias may poblasyon Oslob, may pagpaminaw da. Sinsya kayo ha, di na ako mabasa taran kay overtime tagamay mga kapuso. Si Boss Eugenio Tagsip, naminaw karubaga oras sa may gabi super dyan, ang gihuwat sa mga katauhan nga masilutan. Riyahas gita sir. Oo, gisa na kong gipaabot. Kanus akaha. So far, wa pag yun. Bayida, Boss Jonathan Hildore, parehas ra sa mga SADS politik. Pagbuhat og tulay, way ni tubag. Paita bitaw sa Sonia Bilagantol, lamina sa Karabagora. Si Juliet Cagas. Naiklase og ba? So far, wa pa may announcement. Dresibo, wa pa announcement ba? Paabot lang ta sa mga announcement. Unya, Agosto Marfito, may gabi. Si Paul Villafuerte, ino sa Kanlaon. Si Hiray Bantiling, pagpaminaw da Hiray. Unya si Boss Pangki Turalba, ito ang sa Presidential Communications Office. Hindi ko kalimot. Boss Gonzaga Benji sa DOH na mina sa Karabagora sa mga kapuso. Anyway, wala kita igong oras din sa tuong tulumanon sa Double S News Roundup. Sa gayapon, kini ang inyong ubos na lagad sa kahanginan Super John Kimbote at ang 24 oras mo sunod na. May gabi din ni Boss Julius Eco ni Monter Jojo Liguis sa Leyte mga kapuso. May gabi mga kapuso, dagang salamat mga kapuso, dapat totoo. Double S News Roundup.